At na-corner na naman nga ng ating favorite reporter na si Eden Santos, itong si Claire Castro. Hindi talaga niya binibitawan yung issue ng 20 pesos na presyo ng bigas. So meron siyang tanong ngayon dito at corner na corner si Claire Castro. Hindi na alam na naman kung ano yung isasagot. Paano ba yan, Claire Castro? So ito, panoorin natin ha. Moving on, Eden Santos, Net 25. Eden Santos Net 25. Tas ba't ganun? Ba't tumitingin ka kaagad sa notes mo, Yusek? Hanap-hanap kagad siya ng notes eh. Bigas na naman tong lintik na to. Tinira mo ako sa radio, sa ano mo, sa Net 25 mo ha. At pa-suspense din tong si Eden. Ang tagal. Yusek, good morning po. Kailan po kaya mailalabas ng Marcos administration yung 20 pesos na halaga ng 20 pesos na halaga ng bigas kada kilo po? Tapos na po ba yung guidelines ukol dito? Teka. Bakit niya tinatanong yung guidelines? Kasi nga, yung unang news ay third week daw ng April. Pero parang inadjust na naman yata. So, ilang araw na lang, i-roll out na yung 20 pesos per kilo na bigas. Hanggang ngayon, wala pang guidelines, guys. Wala pa. Kasi po, after nung announcement, marami lumabas sa social media. Ano po yung sinasabi na yung bigas ay luma, may amoy. Meron naman pong iba sa ibang lugar mismo, hindi naman sa Visayas kung saan dapat una yung implementation nito. Kulang na lang sabihin niya na pinatulan mo na naman yung mga yun eh. Sabi niyo po na manggagaling din sa mga lokal na magsasaka, yun pong ibebentang 20 pesos na bigas. May we know po sino-sino yung mga magsasaka or kooperatiba na magiging source po o pagkukunan nitong bigas na ito. Una-unahin po natin ang mga katanungan ni Miss Eden. Ang dami mo kasing tanong, pinapasakit mo yung ulo ni Yusik Claire Castro. Ikaw talaga, hinihilo mo eh. Una po, pinapasinungalingan na po namin yung sinasabi sa mga balita na ito'y may amoy. Unang-una, hindi pa po nag-roll out, kaya po ito ay masasabi natin isang disinformation. Tumataas yung kilay niya ngayon. Napansin ninyo? May pataas-taas siya ng kilay. Pangalawa po, sinabi po ni Secretary Laurel na ang una pong ilo-launch po ito sa Cebu, May 1. Oh, May 1 na. Bakit nung last week sabi nyo, ng April, ba't ngayon May 1 na? Ba't parang nag-a-adjust na kayo? So kung saan po ito ibebenta, ito po ay ayon na rin po sa guidelines ng local government units. Siguro po mas maganda po itanong natin kung sino po yung mga involved na local government units para malaman natin kung ano yung mga guidelines po nila. Bakit hindi mo kaya sabihin kung sino-sino yung mga LGUs na sumali dyan sa 20 pesos na per kilo ng bigas? Bakit kaya hindi mo sabihin, Cebu, ano pa? Sabihin mo kaya kung sino-sinong mga LGU yan. Ba't hindi mo sinasabi pala? At sa May 2 naman po ay sisimulan din po ito sa Visayas Avenue sa Bureau of Animal and Industry. Sa May 2 po, ito naman po ay sa Kadiwa. Sa Kadiwa, May 2 din. Sana yung last week ng April, wala na. Ano po yung Wala, hindi nasagot. Yung sinong mga farmers at kooperatiba, follow up ka ngayon. sino-sino po yung mga magsasaka or kooperatiba na pag mumulan po nitong source ng 20 pesos na bigas? Kasi sabi niyo po, local farmers po ang panggagalingan nito. Ibig sabihin, hindi po imported rice yung ibebenta natin na 20 pesos na bigas. Sa ngayon po, ang sinasabi po natin ay manggagaling ito sa local farmers. Oo, sa ngayon. Sa ngayon. Kaya nga tinatanong sa'yo, sino ba yung mga farmers? Saang mga kooperatiba? Kasi maganda kasing malaman yan. Kasi nga, sinabi mo na ang problema, ang inaano ngayon ay yung logistic. So, imposible naman
na yung kasi ang ano din ang sinasabi nila ay 600,000 sacks of rice daw yung ibebenta at ika-cover dito. So saan manggagaling yung 600,000 na sako ng bigas? Yun yung tinatanong. Yan po ang maliwanag. Kung meron po mga kooperatibang mai-involve po dito, tignan po natin ang susunod na guidelines at hingin po natin ang mga listahan. Kaya kalo-launch pa lamang po nito. At So hindi mo alam kung saan manggagaling. 'Di ba ikaw mismo ang nagsabi manggagaling sa NFA? Stocks to ng NFA. So bakit parang kinoconsider mo na naman dito na ay oo nga pala no. Baka may mga cooperative din dito kasi yung mga farmers may mga kanya-kanyang mga kooperatiba. Kasi usually ang isang nangyayari diyan, yung mga farmers na walang NFA doon sa kanilang area, ang isang sumasalo sa kanila doon sa kanilang mga lugar ay yung mga kooperatiba ng mga farmers. At yung NFA doon, yung NFA bibilhin doon sa mga kooperatiba ng farmers. Kaya nga tinatanong ni Eden Santos sa'yo kung sino-sino ba yung mga farmers at kung sino-sino ba yung mga kooperatiba. Kasi dyan natin ma-determine kung saan manggagaling yung mga bigas sa kung saan mang panig ng Pilipinas. Ang problema pa na isa dito kasi ay kapag kunwari yung stock ng kooperatiba o yung mga farmers ay dadalhin dun sa Visayas. Yung kooperatiba na yun ay galing sa Luzon. Yung ano na yun, yung tawag dito, yung stock na yun ay para sana sa Luzon. Pero hindi kasi mapupunta na sa Visayas. So ano mangyayari ngayon sa presyo ng bigas sa Luzon? Baka yung Luzon naman ang mag-suffer at magmahal nga ng presyo ng bigas kasi nga walang support doon yung NFA kasi nga parang ibubuhos lahat doon sa Visayas yung mga lumang stocks. Kaya nga tinatanong niya kung saan ba o sino ba yung mga farmers at anong kooperatiba ba mga ang mga ito. Pero wala ka talaga maisagot eh. At sisimulan pa lamang po sa May 1. So wala pong mga specific na mga kooperatiba or mga magsasaka na pagmumulan po nitong bigas na ito, itong 20 pesos, para po naman na malaman natin na yung bigas ay galing po talaga sa ating mga magsasaka. Makulit din kasi talaga itong si Eden Santos. Gusto talaga niyang pigain eh. Gusto talaga niyang pigain. Saan ba talaga manggagaling? At para masiguro natin na hindi imported rice itong mga to. Gusto niya malaman. Kasi nga, baka naman yung mga ibebenta, may agam-agam na naman to eh. Baka kasi yung mga ibebenta ay hindi pala galing sa mga magsasaka. Baka kasi galing doon sa mga imported din. So, kailangan niyang malaman ngayon. Gusto niyang makasiguro kung sino ba yung mga farmers, saan ba manggagaling to, anong mga kooperatiba, paulit-ulit. Pero, ang sagot ni Claire Castro, eto. Hindi lamang yung mamamayan natin ang makikinabang sa murang bigas, kundi maging yung mga magsasaka po. Parang two birds in one stone po yung hit ng gobyerno natin dito. Katulad po ng sinabi natin, dapat wala po tayong pagdududa. Local farmers po sa panahon po ngayon, as we speak, sa local farmers po ito kukunin. Kung meron pa pong detalye, kukunin muna po natin sa local government units. May 1 pa po ito ilulunsad sa Cebu. Kapag may detalye na po tayo, ibibigay po namin sa inyo. Yun tayo eh. Announce kayo ng announce, wala kayong kadeta-detalye. 'Di ba? So, ang sagot ni Claire Castro dito, sigurado, trust me bro. Yun lang, trust me. Kasi ako, sinabi ko na galing sa local farmers. Trust me, huwag ka nang magduda. Ako nagsabi, huwag kang imbyerna. Ganoon.